So, patuloy pa rin nga yung umuugong-ugong na kudita raw na si Digong daw na sa likod. Tulad nito, isang vlog ni Takeru Miyamoto, Streetwise. Mga sundalo, inalok ng kudita ni Digong. Ipagpalagay na yan ay totoo. Ipagpalagay na yan, tismis na yan totoo. Ay magtagumpay kaya sa mga panahong ito ang isang kudita na kung saan ang nasa likod daw ay si Digong, ang dating Pangulong Duterte. Sa akin tingin ay hindi yan magtatagumpay sapagkat yan ay ginawa na noong panahon ni Cory. Kasi balita rin noon na di umano ay si dating Pangulong Marcos, yung senyor, ang nasa likod noong mga kudita yun ay siyam na kudita. Talagang yun ay madugo, maraming namatay. Pero hindi nagtagumpay sa ilalim ni Cory. Hindi nagtagumpay kung tutuusin mo yun na nagtanim pa mahigit na 21 years na nagtanim ng ugat na malalim yung dating Pangulong Marcos, yung senyor, sa mga kasundaluhan at kapulisan. Isipin mo, napakalalim noon, talagang halos para magkakapatid na yan ang kanilang mga turingan at talagang sila loyal, sobrang loyal sa dating Pangulong Marcos ng panahon ngayon. Ay hindi nagtagumpay ang kudita kahit ganong kalalim ang ugat na itinanim ni Ferdinand Marcos Sr. dyan sa AFP at saka sa PNP na nung araw. Yan ay Philippine Constabulary, tapos nag-integrate nga sila PCI, naging PCINP, Philippine Constabulary and Integrate National Police, and then eventually nga naging isa na lang, naging PNP, Philippine National Police. But anyway, yan ay hindi magtatagumpay sa aking palagay sapagkat si Digong ay 6 na taon lang ang kanyang itinanim kumbaga mababaw pa ang ugat na kanyang itinanim. Kahit binusog niya ang mga kasundaluhan at kapulisan, hindi lahat yan ay makikisimpatiya sa isang kudita para patalsikin ang BBM, yan, ang gobyerno ito. Para palitan si BBM at ipalit si Sara Duterte, mukhang malabo yan kasi kung yun ngang 21 years na itinanim na ugat ng dating Pangulong Marcos, ay hindi nagtagumpay yung siyam, sunod-sunod na kudita yun, talagang napakadugo noon. Hindi nagtagumpay, ito pa kaya na 6 years lang ang itinanim na ugat. Ika ngay mababaw pa. So, sa aking palagay ay malabo. Pagkatapos yung kanilang ika ngay patuloy na nagpapakalat ng kanilang ika ngay samahan, itong SMNI, si Celis Badoy, yan ang kanilang instrumento para ika ngay pagpatuloy ang pagpapalaganap ng doktrina nitong pamilyang Duterte at ng kanilang mga kapanalig ay mukhang magigiba na rin. Tuluyan ang magigiba pagpasok ng 2024 malamang malabo yung kudita na yan. Hindi yan magtatagumpay kahit pa buong bangis yung pagsasalita ng isa diyang retired colonel ba yun, yung Enriquez. Talaga namang talaga siya ay nanggagalit kapag pinilit daw isara itong SMNI at pinapasok yung ICC kapag kinantiraw itong mag-amang Duterte, ay naku, mag-aalsa raw sambayan ng Pilipino. Yan ang banta itong retired colonel yata ito. Tingnan nyo na lang dyan sa picture na papakita natin dyan.